Thank you, O God. To God be the glory in the name of Jesus. Amen. Amen. Ay, hello po. Hello, te. Ay, baka matanda ka pa ako sa'yo. Ay, welcome po sa mga aking minamahal na kapatid. Our lesson for today is, sabi po dito, should we raise our hand or clap our hands during worship? Di ba alam nyo ba nung hindi pa tayo Kristiyano, ako rakista na hindi ako talaga pumapalakpak. Nag-headbang ako pero hindi ako pumapalakpak. Nung ako ay nakilala ko si Kristo, nung nagpapalakpak, nakikita mo dun sa mga, ay, ang kukunin nila, bakit ba pumapalakpak pa, di ba? Bakit pa kailangan itaas pa ang mga kamay na parang kung ako ang pupunta sa sitwasyon na mahihiya ako, di ba? Parang, malay mo ano sasabihin ng ibang tao na parang prick ako, na parang weird, parang ganon. Pero alam nyo ba, sabi po sa Psalm 47:1, sabi dito, clap your hands, all you nation, shout to God with cries of joy. Di ba parang alam nyo yun, sinasabi pala dito sa Bible, the Word of God, na clap your hands, all you people. Nung tinanggap natin si Kristo, di ba parang nawawala na yung pagka-awkwardness, na parang nakikita na natin yung parang, minsan, pag napipil tayo ng Holy Spirit, talagang tumataas na lang yung parang kay Sarah Geronimo. Parang tumataas na lang ang ating mga kamay pag pumapalakpak tayo. Pero minsan alam nyo ba na kahit Kristiyano na tayo, di ba parang aminin nyo, aminin ng lahat, di ba? Pag tayo pumapalakpak, di ba? Down the morning, di ba ganon? Pero inaamin nyo ba sa sarili nyo, minsan talagang tumitingin pa kayo sa katabi nyo na parang, ako tumitingin siya, yung parang gano'n. Diba? Parang, ano sabihin niya, parang nagsayaw ako ng ganito. Na parang, di ba parang, lalo na pag the Holy Spirit lead you, pag hindi nyo nararamdaman yung Holy Spirit, lalo na pag kumanta na tayo ng worship, talagang, Our Father, who art in heaven. Bisa nako-conscious tayo sa sarili natin na parang, na parang iniisip natin, do I need to close my eyes? Ano na lang yung titingnan nila? Yung maskara ko kumakalat. Alam niyo yun, we focus on ourselves. Pero alam niyo ba, when we worship our God, don't focus on yourself. Focus on God. Yung, alam niyo yun, parang, na iniisip natin yung, di ba minsan pag kunyari yung parang kakanta tayo, di ba parang Our Father, yung bang Holy Spirit ay pag hindi wala sa atin yung Holy Spirit, talagang tinitingnan mo yung katabi mo, parang natin mag-worship, parang gano'n, na parang hindi tayo nagkakaroon tayo ng consciousness na parang lahat tayo nakapokus na, yung parang kwento nung dati araw na sabi ni Papa na parang, di ba, pag pumasok tayo sa party, dapat elegant. Pero hindi ba iniisip natin, nakatingin kaya sila sa akin? Pero alam niyo, di ba, sabi doon sa kwento, hindi sila nakatingin sa'yo kasi nakapokus din sila sa sarili nila. Parang, sabi dito sa, di ba sabi sa Psalm 47:1, clap your hands, all you nation. If you really want to worship God, just follow your heart. Focus on our God, not in yourself. Sabi nga sa 1 Timothy 2:8, I want men everywhere to lift up in hand in prayer without anger or disputing. Pinapakita dito yung attitude of the heart, na kapag nag-focus na kay God, di mo na namamalayan, tinataas mo na pala ang kamay mo. If you get deeper, you will feel the Holy Spirit touching, at di mo mapipigilang tutulo na lang ang luha mo kahit nakamaskara ka pa.
at may kasama pang ugong minsan. Alam niyo yung pag nag-worship tayo, when the Holy Spirit lead us, na parang, naramdaman niyo ba yung may talagang kumikil-kil talaga sa dibdib mo, na parang, hindi ka naman iiyak, pero talaga, grabe yung Holy Spirit pag pumasok talaga sa'yo, talagang makakalimutan mo na pala na may ubog ka na. Diba? Parang ganon. Diba? Dito natin mararamdaman yung how to express our heart to God. Amen. Its expression can be the act of worship. Sabi sa 2 Chronicles 5:13, the trumpeters and singer join in unison as with one voice to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpet and cymbals and other instruments. They raise their voices in praise to the Lord and sing, He is good. His love endures forever. Then the depth of the Lord was filled with cloud. Sinabi dito na singing and playing instrument is an act of worship. Amen. Di naman kailangan na isa kang singer, di mo kailangan maging si Charis Pampenko or si Celine Dion para lang i-worship si God. Amen. Sabi dito, you don't need a good voice to express your worship to God. You just need your heart to express your love. Di ba nga, para kang naligaw ng minamahal mo. Aloy! Pero di man ako nanligaw. Pero talaga nung araw ako gusto ko din ay babae. Natanong ko nga din yung sarili ko, na nanligaw din ako ng babae. Na parang challenge ba? Kasi mahilig ako sa challenge. Totoo yun. Na parang sabi ko, Lord, bakit ang pinapatayo mo sa lahat ay talagang binibigyan mo ng napakaraming experience? Nanligaw talaga ako ng babae. Parang, alam niyo yun, na parang, di ba, talagang sinusuyo mo, di ba? Parang kakaumay na minsan, di ba? Parang bibigyan mo ng flowers, di ba? Di ba? Parang, yung talagang nire-regaluhan mo, talagang all the way ba ibig sabihin. Kasi marami din akong barkada na lalaki na hindi ako talaga mahilig sa babae na friend. Mahilig ako sa mga lalaki. Mga friend ko, lalo na pag kunyari, di ba, nung nasa kapanahunang ako'y kay Badong pa, pag nagyaya yung barkada kong lalaki, yung tayo kasi, hirap suyuin ng bebot Parang gano'n. Na parang, we need effort just to express your love sa nililigawan natin, di ba? Pag galing yun sa puso, kasi pag nasa puso talaga, talagang effort ka talaga, di ba? Yung love, affection, yung desire, para mapakita mo sa kanya na, I love you. Di ba? Yung parang mapasaya mo lang yung taong love mo, parang ding worship, di ba? You need to exert effort, sabi, showing your desire, expressing your heart to God of how much you love Him. Di mo na kailangang luminga-linga pa, tumingin-tingin kung may nakatingin sa'yo or nakatingin ka sa iba. Try this not in home every day of your life. Try this. When you focus on God, focus your heart to God. Amen. Just focus your heart to God. Mararamdaman mo yung true worship. Diba? Sabi dito sa John 4:24, God is spirit and in truth, and His worshipper must worship His in spirit and in truth. Worship is a spiritual event, and the true worship comes from the heart. Nanggagaling sa puso, hindi sa isip. Diba sabi nga nila yung parang, naalala ko, nakalimutan ko yung kasabihan na hindi sa nguso, sa puso. Diba? Nanggagaling ang worship natin through our heart. Amen. Sabi dito, we need God acceptance, not only the person acceptance. Diba? Parang iniisip natin minsan na talagang pagpupunta. Ako talagang palayos lang ako, ha. Talagang feel ko lang mag-ayos pag linggo. Kasi, di ba, mag Monday to Friday, talaga namang kahit ano na lang, di ba? Parang, pag linggo, I want
to be the most beautiful girl in God's eyes. Kasi, papasok ako kay God eh. Gusto ko mapakita sa Kanya how beautiful I am. And it is the act of worship. Na ipagpinakita mo talaga kung ano ang nasa puso mo, it is the act of worship. We worship Him with our heart, God accept our worship. Pag worship natin si God with our heart, not in our mind, not in our mouth, but in our heart. Alam niyo ba yung kanta ng pag kumanta ka talagang ididibdibin mo? Yung parang alam niyo ba yung galing kayo sa mga broken hearted? Pag kumanta ka talaga na somewhere down the road, na parang talagang boom! Talagang kumikilkil. Pag kinanta natin yung Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ilagay mo sa puso mo na bawat kakantahin ng worship, wala kang pakialam kung ang boses mo ba ay talagang ginupit ng yero. Wala kang pakialam kasi doon mo sinasabi kay God what in your heart. When you sing Our Father or kahit anong song na kinakanta natin, sing it with your heart. Gawin natin prayer to God. Di ba minsan, na parang pag kunyari tayo ay may minamahal, hindi na natin kailangan ng words eh. Para magpahaging ba? Alam niyo yung magpahaging na gusto mo siya? Eh, ginagamitan lang natin ng kantang Pusong Bato. Diba? Alam niya na yun, na gusto mo siya, diba? Parang kay God lang. You don't need to say a word. You don't need to say a word. Just sing a song with your heart. Sabi dito, God will accept it pag galing sa puso mo. Yun po. Ito po ang aking pinali, ang aking istorya, na alam kong na-miss nyo. Ako din naman ay na-miss ko to. Kasi nung last week, I thank God kasi mahal na mahal ako ni God. Kasi nung last week, di ba, parang mahal ako ng aking tatay, mahal ako ng aking mga kaibigan, na talagang diniretsa ako na ang pangit ng hindi ka nag-aral. Alam niyo ba, last week, ako ay na-addict sa yoga. As in talagang ako ay na-addict sa yoga, na parang I focus on myself. But I thank God for loving me because tulutan niya binigyan niya ng wisdom and knowledge si Papa para ma-open yung aking mind. Na parang alam niyo ba kagabi, talagang ako ay sising-sisi na bakit ako nag-yoga, na parang I focus on myself, I am not focusing on God. Na parang, but I thank God for giving me the wisdom and knowledge na ang yoga pala ay hindi naman iba pala ang nagagawa sa ating sarili. Kaya pala ako ay addict na parang, pero alam niyo yung tug ako ni God na nakaka-amaze na parang to God be the glory talaga. Ito na po yung kwento ko, hindi pa yun yung kwento ko. Ang kwento ko po ay ang old man. May isang matanda. Nagkasugat siya nung umaga na yon. So, dinala siya sa doktor. Sabi ng mga doktor, sabi ng matanda, gamitin mo na ako, kailangan ko na maggamot, sabi ng matanda. Sabi ng doktor, bakit pa nagmamadali itong matanda na to? Di yung doktor, wala naman siyang pasyente, pinuntahan niya yung matanda. Sabi niya sa matanda, konti lang naman pala yung sugat mo, madali na lang gamitin niya, ba't pa nagmamadali ka? Sabi ng matanda, kasi, pupunta pa ako dun sa home for the aged. Sabi niya. Every morning kasi, pinupuntahan ko yung asawa ko. Pinapakain ko ba ng breakfast? Sabi niya, ano ba sakit ng asawa mo? Alzheimer disease. Hindi niya na ako kilala. Basta pinapakain ko lang siya. Sabi niya, di ka naman pala kilala, ba't mo pa pinupuntahan? Kasi mahal ko siya. Gusto ko, yung ginagawa ko dati, ginagawa ko pa rin sa kanya. Na parang,
na-touch yung doktor na parang ganun ang effort ng matanda na to na kahit hindi niya nakilala yung matanda, yung asawa niya, hindi niya na siya kilala nung asawa niya, abay talagang effortan. The moral lesson of the story, sometimes we need effort to show our love. And ginagawa natin ang mga bagay na di tayo mapapagod o mayayamot dahil nagmamahal tayo. Kahit alam na natin na sa iba nakakatawa na o sabihin na lang, ang weird, because we love. Like in worship, if we worship God with our heart and give Him the highest praise and show Him how much we love Him, mamamalayan mo na lang isang araw, nakataas na ang kamay mo at nakapikit just to express your love to God. To God be the glory. Thank be to God. Handa ko na. Ano lang kasi 15 minutes. Ay, welcome. Anong pangalan? Dory. Ako po si Mimi. Mamaya ko na lang sila sasabihin yung pangalan nila. Magandang umaga sa inyong lahat. 15 minutes lang to ha. Evangelism. Alam naman natin kung ano talaga yung evangelism. Nasa atin yun, sa ating sarili. So, ang i-ano ko lang sa inyo, ang i-share ko lang sa inyo is true kwento din. Kasi dito natin makukuha yung kung paano natin hindi man lang evangelize ang evangelism, hindi yung nagdadala ka ng Biblia para i-share mo yung words of God. Isa na din yun, pero marami pong way kung paano tayo mag-evangelize sa tao. Meron po akong kwento. Dalawa pong magkakaibigan, papunta po sila ng disyerto. Dalawa po sila. Tapos yung isa habang naglalakad sila, nagkakaroon po sila ng misunderstanding. Ewan ko, LQ? Oo, parang LQ kasi parang nag-uusap sila pero yung isa yata parang iba yung sinasabi niya. So, noon at the time, nagalit yung isa, si friend number A, nagalit yun siya. So, hindi niya napigilan, nasampal niya yung friend B, yung friend niya. So, yung si friend A, nasaktan talaga, pero wala siyang narinig na salita mula doon sa nasampal na kaibigan. Ang ginawa ng nasampal na kaibigan, sinulat niya doon sa buhangin, kasi disyerto nga, sinulat niya yung, today is the worst day na nasaktan po ako I heard, ano ba yun? Nasaktan po ako, today, nasaktan po ako sa araw na to. Yun lang, kasi simple lang naman yun eh. Nasaktan, so wala yun, nagpatuloy po sila naglakad. So at the time na nakita nila yung parang sapa ba yun? Ano yung sapa sa Tagalog? Sapa, okay. Yung sapa, oo, nakita nila yun. So, balak nila ay naligo silang dalawa. So at the time naligo silang dalawa, yung nagsampal, nalunod, ay parang palunod na. So, yung matalik niyang kaibigan, sinagip siya. So, sabi niya na naisip niya, bakit kaya ako sinagip? Yung nasampal naman, kumuha siya ng isang inukit niya yung may sulat siya doon sa bato. Talagang inukit niya yung words niya na, today, sinisave ko po yung life ng kaibigan ko. So, yung parang isa nagtaka siya, bakit kaya kanina buhangin? Ngayon nasa bato naman. So, tinanong niya, sabi niya, friend, tanong nga, bakit kanina sinulat mo doon kanina sa buhangin na itong araw na to nasaktan ka, nasampal kita. Ngayon dito naman sa bato, sabi ng kaibigan niya, alam mo ba kung bakit? Doon kasi sa bato, pag dumating yung hangin, nawawala yun. Parang forgiveness o wind of forgiveness. So, ito naman kung sa bato, kahit kailan, hindi ito mawawala. Dahil kahit saktan man tayo, kahit sino mang sasaktan man tayo, talagang nakaukit yan na talagang mahal kita, kahit anong mangyayari, kasi iba kasi ang ng friendship nila, yung nawawala na tuloy. Malalim. Oo, malalim na yung friendship niya. Kaya yung inukit na yung
inukit niya yung na-save ko yung life ng isang kaibigan ko, parang doon po kasi talagang naitatak na sa puso talaga ng tao. Amen. So, parang hindi po siya nagtanim ng galit po, hindi po siya nag-revenge kung ano yung syempre sabi niya, okay, malulunod ka na, bahala ka na sa buhay mo. Parang nagsabi niya, oh, kasi karma mo yan. Pero hindi niya talaga nagawa yun. Talagang nasa puso niya talaga yung bilang magkakaibigan, at inisip din niya na syempre sa isang ano lang nasampal siya, parang okay lang yun sa magkakaibigan, pero yung talagang maluluno na talagang inisip niya na isi-save niya yung life. Dito po natin hanguin ang moral lesson na kung meron lang po tayong, syempre tayo po mag-evangelize tayo, ipapakita natin sa sarili natin kung paano natin ma-share yung natutunan natin dito sa mga Bible study. Kung meron mang iba to sa atin, kasi hindi man talaga maiiwasan, lalo na po, huwag po tayong magbalik ng bato sa kanila ng masasama. Parang ipakita pa rin natin na talaga po tayo po ay nandito na po tayo nandito si Kristo sa buhay natin, kaya nga minsan wala na akong Lord, make my heart like unto yours. Kasi minsan po talaga hindi natin mapipigilan na mayroong mangbato sa atin kung meron man tayong ma-sharean, pero andito sa loob natin ang sakit or whatever na ano yung nararamdaman natin, pero yun lang po talaga ang naano ko, yung oh Lord, ito din po ang isa na napansin ko sa evangelize na nasa ating ugali po, kung paano po natin ipakita sa ibang tao ang pag-evangelize po. Yun lang po, at maraming salamat po. Amen. Amen.